Tuloy-tuloy po tayo sa memo. Naku, exciting ito. Ang dami nating tanong na ipon. Akala ko siya'y nagtatago. Hindi pala. Busy lang daw siya. Ang dami kasi nagtatago. Ang dami kasi nagtatago. Tumeterno lang siya ng konti. Hinahanap niya. Mula sa investigasyon sa umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa hanggang sa usapin ng posibleng protective custody para kay Senador Jinggoy Estrada, kasunod ng mga kasong isinampa laban sa mga ito. Idagdag na rin ang patuloy na manhunt laban sa negosyanteng si Atong Ang. Ano na nga ba ang estado ng mga paghahanap at investigasyon at paano tinitiyak ng NBI na naipapatupad ang batas nang walang kinikilingan? Eto na po, makakasama natin NBI Director Attorney Melvin Matibag upang talakayin ang mga pinakabagong mga kaganapan. Kasi kayo po ang kayo po ang nakakaalam ng hindi namin alam. Yes. Those who know knows. Oo, yun na nga eh. You are on a need-to-know basis. So Good morning, sir. Good morning po. Good morning, Ma'am Corina. Good morning, Willard. Hindi po tayo nagtatago, naghahanap tayo na nagtatago. Tama po yung sabi ni Sir Willard. Oo nga, nagbibiro lang ako. Hindi kasi alam mo, mula noong sagutan sila, hindi ba? That was our last. Yes, that's Yung right. sagutan nila ni Ginoong Mau Aplasca, the former, or is he still the sergeant I at don't know. arms? Actually, hindi ko po Hindi alam. rin niya alam. Kasi suspendido pero nandun pa rin Ayaw siya. i-honor, oo. Oo, ayaw nila i-honor. So, Sergeant at Arms Mau Aplasca, nagsasagutan sila noon. Kanya-kanyang bersyon. Kanya-kanyang bersyon. Oo. Pero tama po ba na ang pinaka-crucial part of the CCTV is yung maipakita na talagang there was a threat which necessitated the first shot? That's right. Ang kwento sa atin ni Ginoong Aplasca doon sa Senado ay nakarinig sila ng parang incoming doon sa was it a wall or a door? A door po yan eh. Wall and door. door. There's a door leading from Senate to GSIS. or vice versa. It's one door lang po yun. Opo. At ayon sa kanilang CCTV, nakita nila armado at nakatutok. At ang sabi ni Ginoong Aplasca daw, sinabihan niya ng ibaba ninyo ang mga armas ninyo. Ayaw daw ibaba. Kaya siya nag-fire, warning shot. Opo. Nasaan na yon sa CCTV? Well, malinaw po yung nilabas na CCTV based on the investigation ng CIDG. And kung maalala nyo po, nagkaroon ng press conference sa Malacanang. Nandun po si Secretary John B. Cremulya, si General Nartate, si Secretary Vida, at syempre po si Jose Claire Castro. Nilabas nila po yung CCTV. At yung CCTV may timestamp naman po eh. So mahirap pong splice kasi may oras. At yung oras po na report na nagputukan, yun din po yung eksaktong oras na na-capture ng CCTV na nagpapaputok. At nakita nga po ron ang NBI na ahente, isa lang, may baril, yung isang kasama, isa body niya na volunteer, then meron pong blue guard. Lumabas po yun doon. So sabi ko nga, from day one, yung totoo yung sinasabi ko. That's why I challenge them also to come out with the entire CCTV. Mula pa po nung May 11, yung pagdating ni Senator Bato. Kasi kung ang nakita pa lang po nating CCTV, Ma'am Corina, Sir Willard, is yun lang pong tumatakbo siya. Pero yung pumasok siya ng parking lot, bumaba siya ng kotse, papasok po ng Senate building, hindi po nila inilalabas hanggang ngayon eh. Wala pong lumalabas po na CCTV. At going back ka po doon sa nilabas ng Pero CIDG. paano po natin nalaman na sumakay siya sa sasakyan ni Senator Cayetano? Ang umamin po si Senate President Alan Peter Cayetano. Okay. Ang sabi ko nga po, hindi po yun yung totoong sinakyan. Puti po na grandiya yung sinakyan dahil yun po yung nakita ng ating mga ahente na nandun. Kanino doon. po yun? Well, ayoko nga pong banggitin pero parang sa Senate naman na it's a common knowledge already. That it is Senator... That it belongs to one of the senators pero it's not Senator Alan Peter Cayetano. Ayun. Opo. Ayoko na magbanggit. Baka ako malibelo. Malinaw naman po. Madali lang po, ilabas po nila yung CCTV, makikita naman po doon. At sila po ang may control ng CCTV. Kasi hindi ba, Willard, kung kanyang nagtatalo sila, bago ko isurrender yung CCTV, I would have my own copy of everything. Hindi ba? So kung totoo yung sinasabi ni Ginoong Mau Aplasca, bakit hindi niya ipakita yung puntong yon na kinailangan niyang Magpuputok. mamaril? Oo. At kung confident ka sa version mo ng events, wala ka nang dapat
Tama po. itago. Yes. Ilabas mo na ang buong footage. Marami po kasing lapses pag tiningnan mo. Kaya, at yung lapses, tutugma puro sa CCTV. So, yung operational lapses lang po, na una, kung talagang mag-a-assault ka, dahil yun yung nakita sa video po ng mga media ron, dapat clear mo yung area of all the civilians, including the media personnel. Lahat po walang matitira. Pangalawa, dapat po, nung nagkaputukan na at sinasabi, naririnig yun naman po si Senate President na naghahanap kami ng mga bomba rito or what, hindi ka naman po bomb expert, ba't ikaw maghahanap? So after nung putukan, the next thing to do kung ikaw law enforcement at sanay ka sa ganyang sitwasyon, i-clear mo na yung buong building. Kasi baka nga maaaring merong bomba kung totoo na merong assault at maaaring babalik pa yung grupo na mag-a-assault sa'yo looking for your weak point. So, tapos walang coordination po na ginawa. At least hindi po sa akin, sa head ng security sa ng GSIS. So maraming lapses na nung lumabas po yung CCTV, makikita po natin, totoo pala yung sinasabi ni Director Matibag, talaga palang isa lang yung tao roon. At yung pagpapaputok niya, hindi po namin itinanggi yun na nagpaputok talaga yung ahente. But that it is called cover shot. Sa law enforcement, pag sinabing cover shot, hindi ka nag-i-engage, but you want to extract yourself. Gusto mong lumayo para hindi magkaroon po ng putukan. And napakaganda po nung point na sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, na yun na rin po yung punto ko noon. Bakit mo naman pagbababain ng baril at pasusukuin mo kung sino yung law enforcement? Security personnel ka dapat. Nung nagpakilalang NBI, NBI pala to, sige kami yung OSAA. You have to be the one to stand down. Tama po. Ganun po dapat na nangyari. Parang we're supposed to be on the same side kasi government Oo nga, di ba? weird, no? Oo. Pero ito pong si Ginoong Mau Aplasca, sa ngayon po ay naroon pa rin. So, sino mag-e-enforce ng kanyang preventive suspension? Well, ako po, as a lawyer, not as an NBA director, tama po yung ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya. Kasi ang argumento nila, ang Senate, it's a legislative body, including the House of Representatives, judiciary halimbawa, meron silang independence, they have the authority to discipline yung kanila pong personnel, yung tao po nila. But it doesn't apply dun po sa mga ganyang pagkakataon. Kasi there is already a decided case na yung mga sheriff po ng korte, na even under the judiciary, can be disciplined by the Office of the Ombudsman. Yung power po ng Ombudsman is very broad. They cannot discipline justice po halimbawa or a senator. Pero kung meron pong crime na ganyan, pwede. Pero plenary po yung power As long as you're an employee of the government, ang ombudsman po may power to suspend. I guess yung ombudsman is all Yes, powerful. Tama po. Hindi ba? Tama po. Mabalikan ko lang po yung punto ng sa escape ni Senador Bato de la Rosa. Paulit-ulit po ninyong sinabi sa amin dito kay Willard, tsaka sa akin, dito sa programa pong ito, Tama that po. you are standing down, you're retreating, meaning wala muna tayong gagawing pag-aresto hanggang hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema Tama po. doon sa unang petisyon. Tama No? po. So, you honored that, Yung lalaking usapan po. In-honor po natin yung lalaking usapan. So, you honored that promise. That's right, po. Kasi nga naman, Willard, kung talagang desidido silang may assault pang mangyayari para lang mahuli si Senador Bato, bakit siya naka-escape? Hindi ba? Ganon ba sila kahina na hindi nila babantayan lahat ng exit points? Well, Kumbaga, nasa paligid dapat tama no? po kasi ganito po yun. Para i-recall po natin, May 11, nandun po kami. Yun po, para arestuhin talaga si Senator Bato. On the first instance, yun po yung unang-una talaga. Tapos, they issued a resolution putting Senator Bato under protective custody of the Senate. So, nagka-stand up po kami ron. Nandoon kaming mga taga-NBI. Marami po kaming nandoon. About 30 plus kami na nandiyan dyan sa loob ng Senate. Nung May 11 po. So, nung nag-usap po kami ni SP Alan Peter Cayetano, sige, I agree, sige, we will withdraw, alis na kami rito, pero under custody ninyo. Ang exact words po niyang sinasabi nung nag-uusap kami sa loob, siyempre sabihin niya walang witness dahil mag-isa lang po ako doon, lahat silang halos the majority senators na doon, there are about 8 senators na nandoon. Ang sabi niya, hindi naman tatakas yan Pag kailangan ng korte, kailangan ninyo at talaga naman kasi ang posisyon namin, kailangan local court, ganyan, wala. At baka yan, mamaya may TRO pa. Ganun po yung mga explanation.
ibibigay namin. Pero ang nangyari po, Martes, may nag-file na ng petition for TRO the following day, that's May 12, and the status quo ante-order. Nag-file po si Senator Bato sa Supreme Court. Doon na po nagkaroon kami, teka muna, there's already a Supreme Court. So the Department of Justice may instruction, wala mo nang arrest. Tingnan natin kasi 72 hours lang naman yung binigay ng Supreme Court to answer. So hindi po kami talaga kikilos na arestuhin siya without notice from the Supreme Court and from the Department of Justice, who is the lead agency po namin. May 13, ayun na po. So, tinawagan po ako ni GM Vic Biloso para magpatulong to secure the area, protecting the premises, protecting the properties, and the employees of GSIS. Because early morning pa raw, na-notice na niya pabalik-balik. In fact, there are pictures sent to me by GM Biloso na tumatawid na doon si General Aplasca. May mga pag-uusap na sila. So, nagpadala sa akin ng letter si Vic Biloso. In fact, nag-usap po kami sa telepono. Sabi ko, GM, kahit wala ng sulat, okay na yung request mo. Mabuti na lang po, pinadala pa rin niya yung sulat sa office ko. Na-receive ng 5 o'clock. Dumating kami rin sa GSIS, 6 p.m. Dumating kami, may nagbabarena na. Kasi ang instruction ni GM Biloso to reinforce yung daanan sa ground floor para hindi na madaanan. Okay. Tapos nagposte-poste na po per floor ng isang NBI agent kasamang isang volunteer ng NBI plus Blue Guard nila. So ganun po yung pangyayari dyan. Wala po kaming intention. That's why, if you recall, sinabi ko, tinawagan nila ako, sabi ko, wala kami. Tawag sa akin yung isang senator, sabi niya, pinuputukan na kami rito, lumusob na rito sa loob ng Senado, mga hindi. Sabi ko, I'm sure na walang NBI dyan. Ano na nga po ba yung bilang ng mga paputok sa magkabilang panig? Well, 44 gunshots po yung pumutok based on the ballistics na pag-iimbestiga ng SOCO and is reported to me by the CIDG. Doon po sa 44, 5 yung cover shots na pinaputok po ng NBI. Lahat po nanggaling sa USAA at from the Senate towards the direction of GSIS. Oh, parang OA nga naman. Ano? Ganun po karami. Hindi pala lahat pataas. Hindi, kaya po naging pataas ang putok noon, Ma'am Corina. Pag tinignan nyo yung kanilang vantage point, yung sa baba yun may stairs nakita po sa city. So, wall yan, pader. So, para lumusot yung bala papunta doon sa GSIS, doon talaga sa taas po papuputokin. Ngayon, ang sinasabi ngayon ni General Plasca, those are all warning shots. Sa kahisayan po ng mundo, wala pang nagpaputok ng warning shots, ng 44 shots po na warning shots. Kahit saan po tayo magpunta. Okay, moving forward. Una, saan ba nakasulat yung protective custody? Meron po bang ganun? Nag-resolution po sila, but wala pong basihan ng batas yan. Wala pong basihan ng batas yung protective custody kasi malinaw naman po yung ating batas. You are free from arrest kung ang crime mo na committed is less than 6 years yung penalty kung senator ka. And Senate is in session, halimbawa. Pero kung more than 6 years po yung penalty mo, you can be arrested. Even in the Senate grounds. That's what happened yesterday. But not during the session. Out of respect nga po yun. Tama po si Senator Drilon na yung pag-atras namin, hindi namin inaresto sa loob ng session hall din and all. This is out of respect of NBI to the Senate. What is your opinion about what happened yesterday? Yung nangyari po na... That is a valid arrest po. Tama po. At sa totoo, yung pong nangyari nung May 13, May 11 to 13, nakatulong po yun. Tama po yung statement ni Senator John Vic. Yung last time na sinabi mo under your protective kasi nakatakas or pinatakas. Pero yung dadamputin po siya outside the session hall, is that legal? Outside lang, yung walang nangyayaring session. Well, pwede po. Pwede po. Kasi andun naman po, malinaw naman, it's available, non-bailable offense. The penalty is, mataas po yung penalty niyan. More than 6 years yan. So, all the ingredients po, a valid arrest. There's a valid warrant of arrest issued by a competent court. So, valid po talaga. Tama po yung ginawa ni Secretary John Vic Rimulya. And in fact, doon din po yung arresting teams namin. We're supporting naman po the CIDG at Ay, that bago time. si Willard, last na lang. Do you see Senator Jinggoy ba ay inaresto o sumurrender? Or both? Well, sumama siya ng mapayapa because there's already a valid warrant of arrest. So, it is an arrest. He was appraised of his rights, pinarasi siya sa
CIDG. Although sinabi niya doon sa kanyang speech na I will voluntarily go to CIDG after niya magsalita. I think it's a gentleman's move by Secretary Remulla at respect na rin. Sige, I will allow you to speak, pero I will arrest you after that. Kasi nakita niyo po, nagtatalo pa ang gusto mangyari ni SP Cayetano. Hindi, ilalabas ko. Ilalabas ko, kami maglalabas sa labas ng Senado na building natin mo siya kunin, ganyan. Pati sabi hindi, the last time nga na may custody ka, nakatakas eh. So I think it's an arrest. Tama po sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Yung mga inisyuhan po, Director, ng NBI ng subpoena, kaugnay nung pagtakas ni Senator Bato. Among them, Mrs. De La Rosa, and even the Pasay Police Chief. Ano po ang naging basis nun? Well, unang-una po si Mrs. De La Rosa, wala pa po kaming inisyu na subpoena. Ang inisyuhan po namin ng subpoena, yun na po, Chief of Police ng Pasay, si Robles, yung Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla, si Senate Sergeant at Arms Aplasca, and yung pong tito ni Robin Padilla. Doon po sa TUI niya, there are CCTV footages na yung itim na sasakyan po na pick-up was registered under his name sa Angeles. Yun din po yung reason kung ba't yung bahay nila sa Angeles was subject of enforcement of a warrant of arrest. Ano po. Yun naman po kay General Aplasca, it's pretty much obvious na he is the Sergeant at Arms when it happened. So he has the most capable guy to make an explanation. Yun naman po si Robles, kita rin po sa footages ng CCTV na nandoon siya. Kasama siya na umaalis sila nila Senator Robin Padilla at Senator Bato. Yung Chief of Police po, he was also there nung umalis at kasabay siya na lumabas. So, I just have to make it clear, when we issue a subpoena, it doesn't necessarily follow that you're already subject of an investigation or you are already been a suspect. It's more on the clarificatory also. Yun din po yung issue sa asawa ni Senator Bato. Ang reason po ng na iniisip pa lang po, sabi ko, contemplating na padala siya ng subpoena, is because ang pagkakalam namin, meron pong text message na binasa si Senator Alan Peter Cayetano. At nabasa ko po yan dito po sa online news ng Bilyonaryo na sinasabi na nagpapasalamat siya kay SP Cayetano na escape ang ginamit na term. And the opportunity of the shooting was the one used para siya ay makaalis. But was it an escape? Kasi ang posisyon po naman ni Senador Robin at ni Senator Cayetano, I mean the majority, is that noong mga panahong yun, hindi pa lumalabas yung desisyon ng Korte Suprema tungkol sa TRO. So thereby, at that moment, it was not obstruction of justice. Pero ma'am, may arrest warrant kami na i-enforce. Kung maalala nyo, nung binabalikan ko po yung mga pangyayari, May 11. At sabi ko, yung lalaking usapan na sinabi niya na he is under protective custody. Ano ba ibig sabihin ng protective custody? Ikaw ang mangangalinga. Dapat nandun lang siya. Hanggat wala pang malinaw na nangyayari. Parang example po natin so that the public will understand this. Pumasok ka ng isang mall, ay iwanan mo yung maleta mo na yan. At bibigyan ka ng numero, ano pong naging agreement yun nun? Pag bumalik ka at kukunin mo na yung maleta na yun dahil kailangan mo, ibinigay mo yung numero, dapat nandoon yun. Pero ngayon po, ang nangyari, ang definition pala ng protective custody ay pwede namin siyang bantayan at papasukin, hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede rin namin siyang patakasin. Ayun. Yun ang protective custody po siguro sa point of view ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, nasa na nga ba si Senador Bato de la Rosa? Nasa na nga ba si Saldico? Nasa na nga ba si Atong Ang? Manatiling nakatuto, kasama pa rin po natin si NBI Chief Attorney Melvin Matibag. Magbabalik ang memo. Ayan, nandito pa rin po at matatag ang loob na sasagutin ng lahat ng ating mga tanong. Ang tanong, may maisasagot ba? Nasaan na Subukan ba? po natin. Nasaan na ba si Senador Bato de la Rosa? Well, of course, all of us now is, that's the question that we're supposed to answer. Ang ginagawa po namin, meron naman kaming tracking team to locate him. And meron naman po kaming mga leads talaga na sinusundan.
mahirap din lang po kasi everyday may mga nagbibigay din po ng information that we have to process, hindi po namin pwedeng baliwalain. In fact, nung isang araw, mayroon pa kaming inaresto isang tao because giving false information about the whereabouts ni Senator Bato. Yung pala gusto lang mangingi ng pera. So, nakikiusap nga po kami ron sa mga kababayan natin para po mas maging epektibo yung aming law enforcement. Tulungan niyo po kami ng tao. Kung tingin naman natin, bibigyan lang kami po ng mga maling impormasyon, makakasama pa May po. reward po ba? Wala po pang napapag-usapan na reward kay Senator Bato. Pero right now, ang ginagamit namin, Ma'am Corina, we have naman po technologies and tools to locate him. And of course, siyempre yung Intel network po natin, pinapagana rin po natin. So, hopefully, mahanap po natin. Alam niyo po, hindi naman din makakapagtago habang buhay. Eventually, the long arm of the law will catch up on you. So, doon po kami naniniwala. At admittedly lang, medyo mahirap dahil he's from the law enforcement. Malawak din po yung kanyang connections. Isa po siyang senador. At yung po mismong terrain ng ating bansa, napakahirap bantayan yung ating mga borders po natin. We are an island country, pwede magpalipat-lipat, maraming ways to transfer. So, kami naman po, hindi po nagpapabaya. Every day, it's our mission to serve the warrant of arrest and bring him to the fold of justice po. Tama ho sir na na-cancel na ho yung mga lisensya ng mga baril na registered under the senator. Yun po yung information. We wrote a letter sa FEO, sa PNP, and immediately they acted upon it. Kinancel na po yung 118 po yung nakalista, pero 117 daw po yung talagang total registered firearms. Kaya po yung nabalita na pumunta ng bahay sa Davao yung mga PNP po roon, that is to check kung ando doon po yung mga firearms. Because right now, the status of the firearms, those are illegal firearms already. So, it cannot be possessed by anyone already. It should be surrendered to the authorities. Pero still, do you consider the senator as armed and dangerous? Well, hindi po natin mahalis po yung sitwasyon na yan. Sapagkat lahat naman po yan, lahat ng aming pong tinatrack na mga fugitives, ang aming pong treatment palagi is you approach it with care. Kaya in term po na armed and dangerous, ibig sabihin lang, when you approach a fugitive, kailangan mag-ingat at with extra care po ang mga ahente po natin. Ano po ang posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano? Because he himself said, pag lumabas na yung desisyon ng korte, kami mismo ang magsusurrender kay Senador Bato. Ang kanya po bang hinihintay, apparently, it's not the TRO, yung petition tungkol sa TRO, kung hindi, yung mas malaking desisyon about the jurisdiction of the ICC on Filipinos. Well, mahirap po na yun yung hihintayin. Kasi sa ngayon po, kung sa pananaw po ng korte ay hindi dapat arestuhin, malinaw po na dapat nagkaroon ng temporary restraining order or at least status quo ante-order nga po na ginawa. So, tsaka kung naniniwala po talaga silang hindi sila dapat maaresto, dapat nandiyan lang siya. Yung protective custody pinangalagaan nila. Yun po, legal argument na yun na kung ito, local court ba, ang ICC o hindi, dalawang version po yan. Marami pong magagaling na abogado na nagsasabi na by doctrine of incorporation, ang ICC is no longer considered as a foreign court. But when we signed the Statute of Rome, lumalabas po doon that we waive our jurisdiction also. Ipinasok natin sa ating legal system ang ICC. And it can be considered already as the local court. So tapos dahil ang isang argumento, hindi na tayo membro. Pero malinaw na po yun doon sa kaso ng Supreme Court na na-resolve po. Noon na ang sinasabi, there is a residual commitment. May naiwan pa rin po tayo residual commitment. That's why if the crimes committed is from 2019, from the time that we withdraw from the Statute of Rome, yung mga crimes na na-commit doon is still falls within the jurisdiction. 2011 to 2019. Opo, tama Nagkataon naman, Willard, lahat ng kausapin nating mga constitutionalist, yun din ang sagot, ano? Yes. Na may jurisdiction talaga. Dahil may SC decision na kasi, no sir? Yun yung tinatawag na may residual responsibility po tayo. Yun yung case ng Cayetano dun sa po na yan. Hindi ba kayo nangangamba sa lalabas na desisyon ng Korte Suprema? Well, hindi po tayo dapat matakot. We always respect and recognize the decision of the Supreme Court. But right now, dahil walang status quo ante-order, walang TRO, meaning the warrant of arrest are valid, legal po, and enforceable. Dahil sa mga nangyari, may liability ho ba si SP Alan? Well, that could be a subject of an investigation. If you recall, meron pong Department of Justice circular creating a committee to investigate.
yung nangyayari na yan. At kami po, we are somehow tasked also by the Department of Justice to assist on the investigation. And that is one of the reasons why we are issuing subpoenas to personalities, including thinking of issuing a subpoena to the wife of Senator Bato. Ayun. So, okay, so hinihintay pa natin. May timeline kayo? Are you giving yourselves a deadline? Mahirap pong maglagay ng timeline. Baka pag sinabi ko, sa isang linggo, boss, hahanapin po tayo ng tao. But the assurance that we can give you, Ma'am Corina, is everyday kasama po na. Napapanaginipan ko na rin nga po yan. Bago matulog, pagising eh. Minsan, nagseselos na po yung asawa ko dahil ang mas naiisip ko si Senator Bato eh. Sana naman nag-iilip si sir ng mga numero, no? Oo nga, at saka ng mga address. Pero, okay. So, in the case of Senator Bato, hihintay na lang natin kung paano siya mahuhuli, lilitaw. Okay, dito naman po sa ibang mga hinahanap natin, nabaon na nga po daw sa limot. Nabaon nga ba sa limot yung iba? Hindi po. General Bantag, tuloy-tuloy po yung paghanap namin. We have also informations about that. Hindi lang po siguro nababalita ngayon dahil siyempre ang focus ng balita, ang social media natin, yung bago, no, si Senator Bato. Ano po kasi, yung sabi nga, huli na, naging bato pa eh. Hindi po ba? Ay, bago po nga pala nating iwan si Senator Bato. Kapag natuloy yung pinipilit po ng majority na electronic voting, di matitrace nyo yun? Pwede bang matrace yun? Hindi ko po pwedeng sagutin yan. Pero there are tools. Tama There po are yan. tools. If there you are go online to vote and he has to vote in real time, di mahuhuli There are kung tools. nasaan Sabi siguro siya. ng minority, sige, boboto na kami pabor. Okay, go ahead, sir. So, yun nga po, si General Bantag, it's an ongoing search. Meron po kami mga information. Kay Atong Ang, we are also surveillance namin with the personalities related to him. Tuloy-tuloy po naman din yan. So, may paghahanap po sa kanya. And I understand, yung mga ibang mga complainants ngayon, they're also making some complaints pa dahil parang hindi nag-appear. So, yung mga ganyan pong senyales, leads din po namin na sinusundan yan. Is he abroad? Ang daming kwento dati, Vietnam. Tapos bigla. Cambodia, may mga ganun pa po, iba-iba. Totoo po yan, naririnig po namin siya. Pero if we will bank on the procedure, lumalabas po, kasi mayroon siyang tawag dito, whole departure order. Ano po. So sa records will not reflect. Of course, you will say sila Alice Go, nakalabas po ganyan. So we do not remove those possibilities kasi ang dami pong exit and entry points ng bansa natin eh. Saan po Napakahirap lumabas si Alice Go? Have you figured it out? Well, I was not at that time at the NBI pero lumalabas doon sa kwento ng kapatid niya, sumakay sila ng maliit na bangka tapos sumakay ng boat. So coastline Saan po yun? yan. Tawi-tawi? Parang sinasabi, nanggaling po ng Sambales something like that. Sambales. Parang ganun. Tapos nag-travel pa ng malayo. Malayo yun. Opo. Kasi kung ako tatakas, ako tawi-tawi to Malaysia. Puntang Sabah. Malapit na po sa Sabah. Hindi kaya So ganun. yun po binabantay. Yeah, the good thing you mentioned that, Ma'am Corina, kasi kasama po yan sa mga binabantayan po ng operatiba po natin. Sa kaso ng mga missing sa Bongeros, Corina, Director, ang sabi nababawasan na raw yung mga relatives na umaten sa mga hearing. Inimbestigahan nyo rin ho ba kung bakit ito nangyayari? Well, wala pong formal na complaint sa amin. I think sa DOJ po nagreklamo, but we will coordinate with DOJ. Lahat naman po ng mga for investigation is being referred to us by DOJ. Pero right now, because of our search with yung kay Atong Ang, kasama na po yan sa pag-profile namin at sa pag-imbestiga namin yung kanila pong reklamo na yan. Mayroon pong development, hindi po ba, tungkol sa mga buto? Yung mga buto na nahukay, na sinasabi naging libingan ng mga missing sa Bongeros. Sa may Taal po, Opo. sinasabi. Meron na po bang development doon? Wala pa pong report sa ngayon na ganyan. Pero alam niyo po, buti binanggit niya nun. So, an opportunity for me to segue. We are pushing for a dental records po ng lahat ng Pilipino. We want to pass Congress to pass a bill na yung dental record po natin. Kasi doon po mas madaling ma-check. So, hindi po tayo magkawit. So, may way forward din naman po tayo. Ma-check natin. So you are pushing for legislation Opo. so that all dental records Magkaroon are po on tayo. file? Opo, magkaroon po ang NBI ng file na gano'n. may ganon. Kasi hindi lang po sa crime sa pag-determine natin ng crime, if you recall what happened to Yolanda, marami po mga naging biktima na hindi po natin ma-identify. Ano po. So, Sa ibang bansa po ba? meron po sa Amerika. Doon nga po namin to ipina-pattern sa batas May po sa peg Amerika. pala na gano'n. Opo. Ano? Pero I'm just wondering, sir, bakit parang ang tagal noong determination
sa forensics kung ang buto ay sa hayop o sa tao? I have to check that kasi nung time na pinasok nga po yung issue na yan, I came in sa NBI February po eh. Good thing that I have an okay. assignment po sa inyo ngayon. Okay. Oo nga po eh. Kasi yung mga buto-buto hanggang ngayon, parang pinag-aaralan pa rin nila. Doon ba yan sa mga missing sa bungero? So hindi. Parang ganun lang po yung Pero sagot. parang noon po may identification ako ano yung sa hayop tsaka ano po yung sa tao. Okay. Yun na lang pong personal identification kung sino yung relative po. Okay. So, sino pa ba yung nawawala? Saldico ba may Saldico. kaugnayan? Okay, Saldico. May tulong ho ba na inaambag ang NBI sa Well, kami paghahanap? po yung nag-apply po ng red notice po. Kami po yung nagpasa ng mga requirements and documents for PCTC to process po yung request for issuance of a red notice po kay former Congressman Saldico. Okay. So, nasa Europa pa rin ba siya? What is your last Yan, I intel? think we can somehow answer it with the degree of certainty kasi malinaw naman po yung nangyari na nasa Europe siya. So ako lang po, I will base it on the practice ng immigration sa Europe, sa Schengen area na yan. Ang nangyayari po dyan, they will hold it for a while kung nahuli siya. Tapos eventually, ibabalik po yan kung saan siya pumasok na pinanggalingan niya. Kasi kaya nga siya nahuli sa Czechoslovakia, di ba? Dahil sa hindi siya pwede. He is attempting to cross the border to Germany. Pero it so happened po kasi ngayon, yung Germany, there's a new leadership sa Germany who is a conservative, medyo mahigpit sa immigration. So nagkaroon ng checking, malamang na spot check po siya dyan. This is only my educated guess po, no? Na-check siya dyan, wala siyang dokumento dahil kansilado yung mga passport po niya. So, pinabalik siya ng check. And the check naman, probably returning kung saan siya nanggaling. Pero ang tanong nga ng iba, kung alam nila na nandoon siya ng, 16 hanggang 18, 2 days daw eh. Bakit yung lipad doon ay 22 ng ating mga autoridad? Wala naman po kayong nakikitang irregularidad doon? Well, unang-una, I think there's enough communication na nangyari. Baka lang po merong mga documentation or legal processes na hindi tumutugma sa Czech tsaka sa Pilipinas po. No? Ito pong sinasabi ninyong may access si Saldico sa isang organized network na tumutulong sa kanya? Well, it is a possibility. Titingnan po natin yan kung talagang meron siyang ganun. Pero with his resources na meron siya, we don't know kung ano yung resources na dadala niya going abroad, there is always a possibility na maraming grupo na pwedeng tumulong. So, of course, for a fee. So, kung meron siyang pambayad, that is a very big possibility. Tsaka dala niya ang buong pamilya niya, no? Well, totoo po yan. Kasama, so madali lang Mahanap. saan na mahanap. May mga kumuha pa nga nag-selfie. Totoo kaya yun. Totoo kaya? Baka naman lang. Oo, pero this was very early on. Ang hirap na po ngayon. Selfie pa sila kasama yung mga pamilya. So, tirahan daw nila doon na napakarangya. May mga common denominator ho ba kayo nakikita, Director? Dito sa mga high-profile fugitives na nagtatago, bakit sila matagumpay at it takes time bago sila mahanap? Well, alam nyo, mahirap po talaga maghanap ng mga nagtatago, especially kung meron kang resources to do that. So, siguro pag sinabi mo kung ano yung commonality, una-una, resources and the connections, ano po. So, tingnan niyo po si Atong Ang, he have enough resources also. And if you have resources, like Senator Bato, ngayon, dati siyang chief PNP from law enforcement, may resources din and may connection, di ba? General Bandag, may connection din siya. So, is also from law enforcement. So medyo, yun po yung mga challenges natin na hinaharap sa mahanap natin itong mga nagtatago na to. So hindi kaya meron silang tulong mula sa law enforcement dito sa Pilipinas? I don't want to think that way. Sana wala. Pero hindi rin natin po maalis kahit na maliit na porsyento na posibilidad po yan. Ano po. Is from PMA, mga PMAer po yan. And you know the band of brothers ng mga PMA. Pero nakakatuwa rin because there are PMAers who will help you also to locate them. Ano po. Sa totoo lang, madaling magtago sa Pilipinas. Totoo po yan. Hindi po ba sa dami ng mga bahay, doon ka lang sa likod, tapos bigla kang, you just dig a hole, tapos takpan mo, ang dali nang magtago dito. Pero let me say this just to give hope somehow and plus give credit to our law enforcement. Tandaan po natin, si General Palparan, ang tagal nagtago niyan. Nagtago talaga siya. Ang galing nung ginawa niya pagtatago. Kung saan ando doon yung mga kaliwa, doon siya nagtago sa area na yun. And he was finally been located and arrested. And I have to say, ang nakahuli po nun ang NBI din.
In fact, nandoon pa po sa akin ngayon yung agent na nakahuli na yan at assistant director ngayon siya namin. Si Senator Gringo Honasan, Oo. nagtago din yun, nahuli Nahanap din din, siya. oo. I remember that distinctly kasi sa ibabaw, sa bubong ng bahay siya. So, Nakita. that's why I want to give credit kay Senator Ping Lacson. Dahil tama po, it's an intel work. Intelligence network po yan. Tutulungan po talaga na ang Well, he should know he was also in Of course. hiding for a while. Oo, at hindi po siya nahuli. Yes, hindi siya nahuli. Hindi po siya Oo. nahuli. Mga palos. Ha? Palos. Oo. So ngayon po, kayo po ni na Ginoong John Vic, dahil po dito sa napakaraming nagsasabing, hindi mahuli-huli eh. Nananganib po ba ang mga trabaho po ninyo? Well, alam po ninyo, una-una yung tungkol po kay Secretary John Vic, malinaw naman yung sinabi ni Presidente, wala naman pong ganun. Ako naman po, on a day-to-day basis tayo, I always treat my day in work as my last day. So kung ano po yung pwede kong magawa sa araw na yun, ay gagawin ko. At incidentally, tomorrow will be my 100 day in Okay. NBI. No po. So, Wow. trabaho lang po tayo at malinaw naman po ang direksyon ng ating Presidente. Just follow the mandate of your position. At sa batas po tayo. Ayun, okay. So, mababawasan kayo ng sakit ng ulo. Palagay ko hindi eh. Dahil sa masyadong nakaungaong na lahat ng mga leads, hindi ba? And talking about leads, si General Bantag, meron na po bang mga leads kung saan siya naroroon? Meron po. Marami naman po mga nakakarating sa atin. At sabi ko nga po, eventually, mahanap natin sila lahat. Do you expect them to surrender? Possibility po yan kasi kung mahirap na rin po yung pinagdadaanan at napakahirap po ng pagtatago, hindi mo nakakaharap, pamilya mo ng maayos, hindi mo nakakausap. At saka everyday you're living in fear na baka this day will be the day that you will be arrested. So mahirap po yung ganun na pakiramdam. So bari pong mag-isip na siguro dapat sumuko na rin lang ako. Is there something that we can still do na halimbawang wish list po ninyo mula sa gobyerno para ma-upgrade yung teknolohiya at yung paraan natin ng pag-track down sa mga pugante? Well, meron po. Kailangan po namin bumili ng mas maraming tools to do that. At meron naman pong available. Last month, I attended exposition po ng mga tools na ito in Singapore. At nakita ko po yung possibility na mas madali na makakatulong na makakapaghanap po ng mga hinahanap natin. Pero of course, at the end of the day, it's a good intel work, yung pong mga connections, yun po yung hahanapin natin. Human intelligence pa rin, Of sir, course, no? Ang of course. nangingibabaw. Yung pa rin po. But do we have enough Assets. manpower? Pero sa NBI, meron naman po. Actually, we have a dedicated track team for the high-value personalities na hinahanap po natin. Let me share to you yung mga nagtatago. Just recently, 15 years po na nagtatago, wanted for rape. Nahanap namin, nahuli po namin. Nahanap po After ninyo? 15 years. Ano Wow. po? So meron naman po. Meron pong nagtatago sa Bahrain, na-extract po namin. Na complain din ng rape, ni-rape yung anak niya, na-extract na rin po, nakuha na rin namin. So meron naman po. Kaya lang siyempre, mga hindi high personalities. Pero let's view it this way, na whether it's high value target, high personality, or an ordinary citizen, pares lang naman na magtatago, pero nahahanap naman po natin. Ayun. Binibigyan pa nga daw ng palugit ni Secretary Remulla. Tama. Was that accurate? Na sabi May nga, options sabi daw. nga, sana all. Oo, na binibigyan pa ng panahon. Hindi naman po din sa ninidepensa ko si Secretary Remulla. Pero I'm sure yung sinabi niya po na choice is either sumuko ka o arestuhin kita. Yun lang po yan. So tingin ko, let's give credit to Secretary Remulla because he did a great job yesterday. Ano po. Kami support cast lang po doon dahil ayaw na rin namin munang masyadong pumasok sa Senado dahil Oo nga po we avoid Parang allergic confrontation. sila sa inyo doon. Ay, di ko po alam kung bakit. Kahapon, si Secretary John Vic yung nagtaas ng boses eh. Oo SPR nga lang. ba? Ano ba yung taas ng boses na yun? Kailangan nyo daw mag-sorry kay Senadora Pia. Well, unang-una, wala naman po siguro o dapat hingin ng tawad. In the first place, dapat siguro ang hinga natin ng tawad yung mga taong nanonood sa atin na supposed to be we're doing them a service, baka disservice yung ginagawa natin sa kanila. No po? Kasi it's a big deal. Up to now, they still invoke that, na binasos sila. Di ang daming kailangan mag-sorry ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa dami ng sinigawan niya dyan. Hindi, Ma'am Corina, siguro po, we are in public service, we are government officials, ano po. Baka dapat kalimutan natin yung point of view natin na senador ako,
dapat ganito yung treatment sa akin. Or sabi ko, director ako. If I'm a director, ibig sabihin, even small traffic rules or anything that mag-violate ako. Siguro hindi po dapat ganun yung maging thinking natin. Dapat ang thinking natin, we are all on equal footing. We are representative of the people. So hindi po siguro dapat na masaktan tayo. Kung may maling ginawa, kay senador ka pa man o naman ang posisyon mo, you should be ready to face the consequences of the law. Kasi sumisigaw kahapon si Secretary John Vic. Sumisigaw din naman si SP Cayetano. That's just a heated argument, I'm sure. Basta kami ni Director Matibag sa sigaw ng Mrs. Takot. Ayan, sigurado po yan. Oo. Hindi na po aabot sa sigaw para wag na natin pasigawin. Ano po ang inyong mensahe kay Senador Bato de la Rosa? Baka nanonood na yun Ang habang lagi ko pong nagkakape. mensahe ay sumuko na po kayo para hindi na natin pahirapan yung taong bayan. They're waiting for this. Yun lang pong isang gusto kong sabihin na even the supporters of Senator De Rosa, please stop saying na martial law na, ganito, ganyan. Because we are doing what is the law and the process is provided. Mahirap yan kasi baka balikan tayo ng mga magulang nung namatay na ang sinasabi nyo, martial law, kami nga walang warrant, walang anything, pinatay yung anak ko. Di po ba? Okay, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. NBI Chief Attorney Melvin Matibag, Godspeed. Thank Salamat you po. Thank you po, Ma'am Corina. Thank you. Good luck, sir. Thank you. Oo, napahaba yung kwentuhan. Hindi na tayo pwede magkwentuhan. Willard, bukas Uti na na lang tayo. naman. Oo, bitin na naman tayo. Uy, pero Okay. happy birthday kay Senator Ping Lacson. Birthday niya Ayun kahapon. ba? Kahapon po, Oo. happy birthday, Senator Lacson. At kay Secretary Vida, birthday po today. Ay, happy Ayun. birthday, Secretary. Kaya pala nag-walk out yung majority? Kaya nakatipid siya sa libre. Kasi nag-boycott yung kalahati ng Senado. Kaya wala sila lahat doon kasi Oo, birthday niya. Kalahati ng bilao ng pansit na